Welcome sa Bako Recaps. Sa video na ito ay i-recap ko sa inyo ang buong Season 1 ng Netflix hit series na may pamagat na Squid Game. Simulan na natin. Nagsimula ang episode kay Gi-hoon na kasalukuyang kumakain nang bigyan siya ng kanyang nanay ng pera para kay Ga-yeom, ang anak ni Gi-hoon mula sa kanyang ex-wife. Nang umalis ang kanyang nanay upang magtinda ng gulay ay palihim na kinuha ni Gi-hoon ang isang garapon na naglalaman ng credit card ng kanyang nanay. Tumungo siya sa isang ATM kasama ang kanyang kaibigan at doon ay tinangka niyang mag-withdraw ng pera ngunit pinalitan na pala ng kanyang nanay ang PIN code nito. Bago pa man ito mablock ay nilagay ni Gi-hoon ang birthday ng kanyang anak para sa PIN code at tuwang-tuwa sila nang gumana ito. Agad silang tumungo sa horse race at agad ding natalo ang kabayong tinaya ni Gi-hoon. Gamit ang kanyang natitirang pera ay muli siyang tumaya sa mga kabayong may number na 6 at 8 na binase niya sa birthday ng kanyang anak. Natapos ang karera at tuwang-tuwa ang magkaibigan nang manalo ang mga tinaya ni Gi-hoon. Nang makuha ang kanyang napanalunan ay binigyan pa nga ng tip ni Gi-hoon ang tahera. Tinawagan niya ang kanyang anak at namakong dadalhin ito sa isang mamahaling restaurant. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakita ni Gi-hoon ang kanyang pinagkakautangan at kumandaripas ng takbo. Sa kanyang pagtakbo ay nabangga niya ang babaeng nagngangalang Sebyok. Tinulungan niya pa si Sebyok na naging dahilan upang mahabol siya ng mga kumag. Sa banyo ay puwersahan siyang siningil ng mga ito at binentaan pa ang kanyang buhay. Kaya naman ay pumirma siya sa kasunduang ibenta ang kanyang kidney kung sakaling hindi pa rin siya makakabayad sa susunod na buwan. Naalala ni Gi-hoon ang birthday ng kanyang anak kaya naman ay muli siyang umutan sa kumag at binawi rin niya ang tip na binigay niya sa kahera. Sa isang claw machine ay muli siyang nagsayan ng pera sa pagtatangkang makakuha ng stuffed toy para sa kanyang anak. Bago pa man maubos ang kanyang pera ay tinulungan siya ng isang batang nerd na bumunot ng laruan na labis naman niyang ikinatuwa. Dahil kulang na ang pera ni Gi-hoon ay dinala na lang niya si Ga-yeom sa isang tindahan ng street food na naintindihan naman ng bata at isa pa ay nilibre na raw siya ng kanyang stepdad ng steak. Binigay na rin ni Gi-hoon ang nabunot na laruan na isa palang lighter na baril kaya naman ay binawi rin niya ito. Nang matapos ang celebration ay hinatid na niya ang kanyang anak pabalik sa kanyang ex-wife na nagalit dahil late na niyang naibalik si Ga-yeom. Kinaumagahan habang naghihintay ng tren ay lumapit sa kanya ang isang salesman na nag-alok sa kanya na maglaro ng dakji. Ang makakapagbaliktad daw ng papel ng kalaban ay mananalo ng 4,000 pesos. Pumayag si Gi-hoon at sa unang round ay agad siyang natalo ng salesman. Dahil wala siyang pera ay sampal na lang ang kanyang ipinambayad. Nakarami ng sampal ang salesman hanggang sa magawa na ni Gi-hoon na manalo. Tuwang-tuwa siya nang makamit ang pera at sa huli ay nakarami rin siya ng panalo. Muli siyang inalok ng salesman na lumahok sa isang palaro ngunit tumanggi siya. Nagbanggit ang salesman ng mga detalye mula sa buhay ni Gi-hoon pati na rin ang kabuuan ng mga utang ni Gi-hoon sa bangko at mga loan shark. Sa huli ay nag-iwan siya ng business card bago tuluyang umalis. Kinagabihan ay bumili siya ng isda sa tindahan ng nanay ng pababata niyang si Sang-wook, isang successful na businessman na nasa ibang bansa. Sa sobrang saya niya ay nagpakain pa siya ng isda sa isang stray cat at binigyan rin niya ng allowance ang kanyang ina na inakalang umi-illegal na naman siya. Sinabi ng kanyang nanay na nakahanap ang stepdad ni Ga-yeom ng trabaho sa US at balak nitong isama ang bata at nanay nito doon. Sinabi ng ina kay Gi-hoon na pwede niyang pigilang mang ibang bansa ang kanyang anak kung sakaling may ipakita niya sa korte na kaya niyang buhayin ang kanyang anak. Sa takot na mas lalong mapalayo ang kanyang anak sa kanya ay tinawagan ni Gi-hoon ang salesman at pumayag ng sumali sa palaro. Sinundo siya ng isang misteryosong lalaki na nakamaskara at pagpasok niya sa kotse ay nakita niya ang iba pang mga kalahok na walang malay. Ilang sandali pa ay biglang nagkaroon ng usok sa loob ng kotse na naging dahilan upang makatulog si Gi-hoon. Nagising siya sa isang malawak na lugar kasama ang daan-daang mga kalahok. Pinakita rin ang operation ng mga nagpapatakbo ng palaro. Sa kanyang paglalakad ay nakausap niya ang player 1 na si Il-nam at napagtanto ni Gi-hoon na siya ang panghuling kalahok sa numerong 456. Sa kanilang usapan ay nabanggit ni Il-nam na meron siyang tumor sa utak. Naputol ang kanilang usapan nang magkaroon ng isang kaguluhan sa pagitan nila Sebyok at Dokso na dati palang magkasabwat sa pagnanakaw hanggang sa mag-traidor si Sebyok. Walang awang ginulpi ni Dokso ang babae hanggang sa mamukhaan ni Gi-hoon si Sebyok at kumprontahin ito. Dahil sa kanyang pangingialam ay nagalit rin sa kanya si Dokso at bago pa man siya gulpihin ito ay dumating na ang mga staff ng palaro. Sinagot ng manager ang mga tanong ng mga kalahok kabilang na si Sang-wook, ang kababata ni Gi-hoon na inakala niyang nasa ibang bansa para sa kanyang business. Pinaliwanag ng manager na lahat ng kalahok ay baon sa utang kaya naman ay pinakita niya ang alkansya kung saan ilalagay ang prize pool ng palaro.
Pagtapos ay pinapirma silang lahat ng consent form at ilang sandali pa ay in-announce na magsisimula na ang unang laro. Kinuha na ng litrato ang mga kalahok at pinatuloy na sila sa venue ng unang laro. Doon ay kinumpranta ni Gi-hun si Samwo kung bakit nasa Korea pa rin siya ngunit hindi ito nagbigay ng kasagutan. Samantala pumunta si frontman sa kanyang kwarto, sinabi sa telepono na magsisimula na ang unang laro at umupo sa kanyang sofa upang panoorin ang nasabing laro. In-announce ng staff na ang unang laro ay tinatawag na red light green light kung saan pag sinabing green light ay pwede silang gumalaw o tumakbo. Pag red light naman ay dapat hindi sila kumilos dahil magiging rason ito ng kanilang elimination. Pinakita sa kanila ang finish line at binigyan sila ng 5 minuto upang marating ito. Nagsimula na ang laro kung saan aksidenteng gumalaw si player 324 sa red light. Nakarinig sila ng putok ng baril at nagulat nang bumagsak ang kalahok. Sa sumunod na round ay nakumpirma nila na kamatayan ang papalit ng elimination sa palarong ito kaya naman ay nagpanik ang karamihan sa kanila na naging dahilan ng pagkamatay ng lagpas 200 na kalahok. Nagpatuloy ang laro kung saan masayang nakaabante si Ilnam. Hindi makakilo si Gi-hun sa takot kaya naman ay binigyan siya ng tip ni Samwo na magtago sa likod ng ibang players upang hindi ma-detect ang motion sensor. Nagtago naman si Sebyok sa likod ni Dokso at binantaan pa nga niya ang buhay ng kumag. Nanhingi ng tulong ang isang player kay Gi-hun pero dahil kulang na sa oras ay iniwan niya ito. Sa isang punto ng laro ay muntik na malaglag si Gi-hun ngunit sinagip siya ni player 199. Sa huli ay narating nila ang finish line at ang mga hindi nakaabot ay walang awang niligpit ng mga staff. Sa huling eksena ay pinakita na nagaganap ang palaro sa isang tagong isla na napapalibutan ng karagatan. Nagsimula ang episode sa pag-dispose ng mga staff sa katawan ng mga natalo sa unang laro. Buhay pa ang isang player pero walang awa pa rin nila itong hinanda para makremate. Nagpasalamat naman si Gi-hun kay player 199 na nakilala niya bilang si Ali. Dumating ang manager tapos kinongrat sila at pinakita na 201 players na lang ang natitira. Nagmakaawa ang mga players na palayain na sila ngunit sinabi ng manager na kailangan nilang sundin ang pinirmahan nilang consent form. Patuloy silang nagprotesta hanggang sa mag-warning shot na ang manager. Pinaalala ni Samwo sa manager ang nakasulat sa consent form na may karapatan ng mga players na bumoto kung ipagpapatuloy ba nila ang laro o hindi. Pinagbigyan sila ng manager na bumoto pero bago yun ay pinakita muna niya ang prize money na umabot na sa 1 bilyong piso. Sinabi ng manager na kapag na-terminate na ang laro ay hahatiin nila sa mga naiwang pamilya ng mga na-eliminate na players ang prize money ngunit walang makukuhang pera ang mga survivor. Nagsimula na ang botohan at pinili ni Gi-hun na itigil na ang palaro. Pinili naman ni Samwo na ipagpatuloy ito at makikita sa tali na dikit lang ang boto ng mga players. Huling bumoto si Ilnam at inakala ni Gi-hun na gusto niyang ipagpatuloy ang laro ngunit taliwas ang binoto niya. Na-disappoint ang mga gusto pang magpatuloy sa resulta kaya naman ay sinabi ng manager na matapos ang ilang araw ay bibigyan ulit sila ng chance na lumahok. Iniwan si Gi-hun at Sebyok sa isang liblib na lugar at doon ay nag-ano sila. Matapos makawala sa pagkatali ay pinutol ni Sebyok ang tali ni Gi-hun. Nang makalaya ang kanyang mga kamay ay pilit na hiningi ni Gi-hun ang ninakaw na pera ni Sebyok kaya naman ay iniwan na lang niya si Gi-hun habang nakatali pa ang mga paa. Magkasama namang pinakawalan sila Samwo at Ali. Makikitawag sana si Ali ngunit lowbat na ang cellphone ni Samwo kaya naman ay nagtungo sila sa convenience store para mag-charge at kumain. Sa cellphone ni Samwo ay makikitang hinahanap pala siya ng mga pulis dahil sa kanyang mga utang. Tinawagan ni Ali ang kanyang asawa at paglabas ay binigyan pa siya ni Samwo ng pamasahe pauwi na labis naman niyang pinasalamatan. Kinaumagahan ay sinumbong ni Gi-hun sa mga pulis ang buong nangyari sa palaro ngunit hindi sila naniwala sa kanya. Tinawagan nila ang number sa business card ngunit isang sibilyan lang ang sumagot kaya naman ay pinalayas na ng mga pulis si Gi-hun. Pag-alis niya ay nakita ni Detective Junho ang naiwang business card ni Gi-hun. Sa labas ay tinawagan ni Gi-hun ang number ng palaro ngunit walang sumasagot kaya naman ay umuwi na lang siya pero wala doon ang kanyang ina. Palihim na binisita ni Samwo ang kanyang nanay na inaakalang nasa US pa rin siya para sa business trip. Nakita siya ni Gi-hun at nang mag-usap sila ay binanggit ni Samwo na meron pala siyang utang na umabot na sa 250 million pesos. May tumawag kay Gi-hun at ibinalita sa kanya na sinugod sa ospital ang kanyang ina. Doon ay nalaman niya na merong severe diabetes ang kanyang ina at dahil sa kawalan ng pera ay nilisan na nito ang ospital kinagabihan. Sa labas ay nakiusap si Gi-hun na magpa-confine ulit ang kanyang ina ngunit ayaw nitong sumunod dahil nga wala silang pera. Samantala, pinuntahan ni Junho ang apartment ng kanyang kuya at sinabi ng landlady na ilang linggo na itong hindi umuwi. Sa loob ng kwarto ay natagpuan niya ang isang business card na kahalintulad ng nakita niya sa police station.
Pinuntahan naman ni Sebyok ang kanyang kapatid sa bahay ampunan. Doon ay nagtatampo ito sa kanyang ate dahil namako pala si Sebyok na gagawa niya ng paraan para makatakas din ng North Korea ang kanilang ina. Pinuntahan ni Junho ang police station at doon ay nakuha niya ang pangalan at address ni Gi-hun. Pinuntahan ni Ali ang kanyang boss sa factory at nakiusap na kunin na ang kanyang sweldo na 6 na buwan nang hindi binabayaran ng kanyang boss. Sa kabila ng mga palusot ng kanyang boss ay nakita ni Ali ang sobre na naglalaman ng pera at nang ma-realize ng boss na nakita ito ni Ali ay dali itong lumabas ng office. Hinabol siya ni Ali sa baba kung saan nagkaroon ng away na nagresulta sa pagkaipit ng kamay ng boss sa makina. Nang mangyari ito ay tinangay na ni Ali ang pera. Pinuntahan ni Sebyok ang broker na binayaran niya upang itakas ang kanyang ina sa North Korea ngunit wala namang nangyari. Doon ay kung ano-anong palusot ang sinabi nito. Sa huli ay humingi ang kumag ng karagdagang pera para sa kanyang serbisyo na naging dahilan para buhusan siya ni Sebyok ng mainit na tsa at tutukan ng patalim. Sa kanyang pag-alis ay hindi napansin ng broker na nakuha na ni Sebyok ang kanyang pera sa bulsa. Kinagabihan ay tinawag ni Samwo ang kanyang ina na paniwalang paniwala pa rin sa kanyang mga kasinumalingan. Kinikwento ng ina sa kanyang customer kung gaano ka-successful si Samwo nang dumating ang mga pulis na hinahanap si Samwo. Sinabi ng mga pulis na inaaresto nila si Samwo sa iba't ibang sala patungkol sa panloloko at utang. Sobrang depressed ni Samwo nang may mag-doorbell sa kanyang apartment na nag-iwan ng business card. Nagsasaad ito ng araw, oras at address kung saan siya susunduin kung sakaling gusto niya ulit sumali sa palaro. Gamit ang perang kanyang tinangay ay inutusan ni Ali ang kanyang asawa na bumalik na sa Pakistan at susunod daw siya pag natapos ang kanyang gawain sa Korea. Umutang si Gi-hun sa kanyang kaibigan para sa pampa-ospital ng kanyang ina ngunit dahil matumal ang negosyo ay wala itong naibigay. Sa labas ng convenience store ay di inaasahan magtagpo sila Gi-hun at Ilnam. Nag-inom at nag-usap ang dalawa kung saan nabanggit ni Ilnam na balak ulit niyang sumali sa palaro dahil para sa kanya ang tunay na buhay ay masalimuot. Sinundo naman si Dokso ng kanyang tauhan at sa loob ng kotse ay tinwento niya ang buong nangyari sa palaro. Gayunpaman ay hindi naniwala ang kanyang tauhan at sa halip ay binunyag nito na tinraidor niya si Dokso na meron palang malaking utan na maglustay siya ng pera sa paglalaro ng kasino sa Pinas. Dumating ang ating mga kababayan para kunin ang mga laman loob ni Dokso pero bago mangyari yun ay tinapos muna niya ang traidor niyang tauhan. Hinabol siya ng ating mga kababayan ngunit nakatakas siya sa tulay. Samantala umutan si Gi-hun sa kanyang ex-wife ngunit sinabi nito na wala siyang maibibigay dahil ang kanilang pera ay nanggagaling lamang sa kanyang bagong asawa. Sinumbat pa ng kanyang ex kung gaano kawalang kwentang ama si Gi-hun nang ipanganak si Gayong. Dumating ang asawa ng kanyang ex kaya naman ay kinamusta ni Gi-hun si Gayong at nagmadali ng lisanin ang lugar. Bago siya tuluyang makalis ay hinabol siya ng mister at sinuhulan ng pera kapalit ng paglayo niya kina Gayong. Dahil dito ay sinuntok niya ang mister at sa di inaasahang pangyayari ay nakita ni Gayong ang lahat ng nangyari na ikinalungkot ng bata. Habang pauwi si Gi-hun ay sinalubong siya ni Junho na hinihingi ang kanyang tulong para hanapin ang kanyang nawawalang kuya. Sa sobrang down ay tumanggi siya at nagpatuloy na sa kanyang tirahan kung saan nakita niya ang nakaipit na business card sa kanyang pinto. Sa huling eksena ay makikitang lalahok muli ang mga bida sa palaro. Pinatulog silang lahat at namamandar ang sinasakyang kotse ni Gi-hun ay hindi napansin ng driver na sinusundan sila ni Junho. Palihim namang tinakpan ni Sebyok ang kanyang ilong at bunganga na naging dahilan upang hindi siya makatulog mula sa usok. Nagsimula ang episode kay Junho na patuloy pa ring sinusundan ng driver hanggang sa mapadpad siya sa daungan ng barko. Doon ay nakita niya ang mga sasakyan na naglalaman ng mga manlalaro. Pumailalim siya sa isa sa mga ito at patagumpay na nakasampa sa barko patungo sa sikretong isla. Sa gitna ng biyahe ay inutusan ng mga worker na inspeksyonin ang mga manlalaro. Palihim na pumasok si Junho sa sasakyan at nagkunwaring natutulog habang ini-inspect ng worker ang mga manlalaro. Nang siya na ang iniiskan ay nagtaka ang worker kung bakit walang lumalabas at bago siya mabuking ay inatake na niya ang kumag. Sinuot niya ang costume at tinapon ang katawan ng worker sa dagat at muntik pa nga siyang mahuli ng mga staff pero nagawa niyang magpalusot. Narating na nila ang isla kung saan agad nilang binihisan ng mga natutulog na players ng kanilang attire. Patuloy na nagkukunwaring natutulog si Sebyok at habang binibihisan siya ay nagawa niyang maitago ang dala niyang kutsilyo. Ginising ni Gi-hun si Ilnam at natuklasan nila na 187 out of 201 players lamang ang bumalik. Dumating sila Samwo at tag-usap sila kung saan nag-suggest si Gi-hun na gumawa sila ng grupo upang magtulungan sa palaro. Sumang-ayon si Samwo sa kanyang ideya at nakiusap naman si Ilnam na makisali sa kanilang grupo na agad namang pinayagan ni Gi-hun. Niyaya naman ni Dokso si Sebyok na sumali sa kanilang grupo ngunit tumanggi ito at ininsulto pa ang kumag.
Dumating ang player na si Minyo at nakiusap kay Dokso na pasalihin siya sa grupo ngunit tumanggi ito unless makipag-ano siya. Nang umalis sila ay napansin ni Sebyok ang vent at nakaisip ng ideya. Habang kumakain ng grupo nila Gihun ay na-realize ni Ilnam na puro larong pambata ang ipapalaro sa kanila kaya naman ay inisip nila kung ano ba ang susunod na laro upang mapaghandaan ito. Samantala patuloy na nagpapanggap na worker si Junho at habang papasok na sila sa kanya-kanya nilang kwarto ay napansin niya ang isang worker na nakatitig sa kanya na tila ba kilala siya nito. Sa loob ng kwarto ay napansin ni Junho ang CCTV sa lugar at lumipas ang ilang minuto ay binigay na sa kanya ang kanyang hapunan. Pagtapos kumain ay pinatulog na sila ng management at sa ilalim ng kumot ay ginamit niya ang kanyang cellphone upang ilista lahat ng kanyang mga natuklasan sa isla. Nagmakaawa naman si Minyo sa worker na paihiin siya ngunit hindi siya pinayagan dahil meron silang curfew na sinusunod. Nagbanta siya na umihi sa sahig kaya naman ay pinayagan na siya nito at maging si Sebyok ay sumama sa kanya sa CR. Sa loob ng cubicle ay binunot ni Minyo ang isang container na itinago niya sa loob ng kanyang hiyas. Naglalaman ito ng sigarilyo na agad naman niyang sinindihan nang biglang pumasok sa loob si Sebyok. Ginamit niya ang kanyang kutsilyo para buksan ang vent at tinungtuman niya si Minyo para akyatin ito. Sa loob ng vent ay nakamoy si Sebyok ng asukal. Habang ginagapan niya ang lugar ay nagkukunwaring tumatay si Minyo upang hindi sila pasukin ng worker. Balik sa taas ay nakita ni Sebyok ang mga worker na nagtutunaw ng mga asukal na tila ba may niluluto. Lumipas ang ilang minuto ay pinasok na ng worker ang CR ngunit sa puntong ito ay nakabalik na si Sebyok sa cubicle. Habang pabalik sila sa mga kama ay aksidenteng narinig ni Samwo ang kanilang usapan patungkol sa pag-explore ni Sebyok sa lugar. Kinabukasan ay sinabi ni Sebyok kay Minyo ang kanyang mga natuklasan. Paglabas naman ni Junho sa kwarto ay muli siyang tinignan ng katabi niyang worker. Pinagmerienda ng mga worker ang mga manlalaro at habang kumakain sila ay tinitignan ni Samwo si Sebyok dahil gusto nitong magkaroon ng ideya kung ano ba ang susunod na laro. Hinimay ng player na si Byunggi ang kanyang tinapay at sa loob ay nakita niya ang isang papel na nakasulat kung ano ba ang susunod na laro. Habang papunta sa venue ay tinanong ni Samwo si Sebyok patungkol sa kanyang mga natuklasan. Sinabi ni Sebyok sa kanya ang lahat ng mga ito. Kaya naman nang makarating sila sa venue at nang makita ni Samwo ang mga shape sa mga pinto ay naalala niya ang kanyang kabataan kung saan bumibili sila ni Gihun ng dalgo na candy. Pinapili ng staff ang mga players ng shape na gusto nila. Agad pinili ni Byunggi ang madaling shape na triangle. Bagamat may idea na si Samwo kung ano ang susunod na laro ay inudyok pa rin niya sila Gihun na maghiwa-hiwalay ng shape. Pinili ni Samwo ang triangle, circle kay Ali, star para kay Ilnam at nakuha ni Gihun ang pinakamahirap na shape na umbrella. Sa puntong ito ay makikitang nakuonsensya si Samwo ngunit hindi pa rin niya pinigilan si Gihun na palitan ng kanyang shape. Sa halip ay nagpatuloy pa rin siya sa triangle at ginaya naman siya ni Sebyok. Pinaliwanag na ng staff ang susunod na laro na tinatawag na Dalgo na Candy Challenge. Kailangan ng mga players na i-extract ang napili nilang shape mula sa candy. Kapag nabali ito ay mae-eliminate sila. Naninig ang itlog ni Gihun nang ma-realize na mahihirapan siyang bakbakin ang umbrella shape. Binigyan sila ng 10 minuto para gawin ito at hindi nagtagal ay nagsimula na ang pagbakbak. Gumamit sila ng iba't ibang strategy upang ma-extract ang mga shape gamit ang karayom. Hirap na hirap si Gihun sa gawaing ito at ang isang player naman ay aksidenteng nabali ang kanyang candy na nagresulta sa kanyang maagang katapusan. Nang marinig ang putok ng baril ay mas lalong naging kabado ang mga players kaya naman ay nabali ng ilan sa kanila ang kanilang mga candy. Palihim na ng daya si Minyo gamit ang kanyang lighter para painitin ang karayom na madaling tumunaw sa candy. Si Doksu naman ay hirap na hirap ding bakbakin ang kanyang star-shaped candy. Lumipas ang ilang minuto ay natapos na nila Sebyok, Byunggi at Ali ang laro. Sumunod ang ilang mga player na matapos ito habang pumapalpak naman ang iba sa kanila. Nahuli naman si Junho ng isang worker dahil ang trabaho pala niya ay magligpit ng mga bangkay ng players kaya naman ay pinapunta nito si Junho sa kanyang kama pagtapos ng laro. Nang pabalik na si Byunggi sa kanyang kama ay pinapunta siya ng worker sa isang lugar na tila ba meron silang modus na ginagawa. Natapos na rin ni Samwo ang laro habang si Gihun naman ay meron na lang 3 minuto para tapusin ito. Natapos rin ni Minyo ang laro at sa kanyang pag-alis ay palihim niyang binigay ang lighter kay Doksu. Kaya naman madali rin niyang natapos ang laro. Aksidenteng napatakan ng pawis ni Gihun ang kanyang candy na naging dahilan upang ma-realize niya na pwede niyang matanggal ang shape pag natunaw ito. Kaya naman ay di nila dilaan niya ang candy at nang makita siya ng ibang mga player ay nakigaya rin ang mga ito. Sa huling mga segundo ay natapos ni Ilnam at ilang mga player ang laro. Maging si Gihun ay nagawa rin ito bago pa man maubos ang oras.
Aksidenteng nabali ng isang player ang kanyang candy at bago pa man siya paslanin ng worker ay inatake niya ito at tinusok ang karayom sa kanyang mata. Nakapulot siya ng baril at na-hostage ang isa pang worker. Tinutukan siya ng iba pang mga worker na biglaling tinapos ang buhay ng mga player na hindi natapos ang laro. Pinatanggal ng player sa worker ang kanyang maskara at nang makita niya na binata pa ito ay tinapos na lang niya ang sarili niyang buhay. Dumating si frontman sa lugar at tinapos ang buhay ng worker. Sa huling eksena ay pinaalala niya sa lahat na buhay ang kapalit kapag binunyag nila ang kanilang identity. Nagsimula ang episode kay Junho na palihim na kinuha ang maskara ng namatay na high-rank worker sa nakaraang episode. Si Byung-gi naman ay dinala ng worker sa isang sekretong kwarto. Palihim na binura ng isa pang worker ang CCTV footage nito na tila ba magkakasabwat sila sa isang modus. Nagpasalamat si Dokso kay Minyo sa pagpapahiram sa kanya ng lighter at nagpasalamat rin si Il-nam kay Gi-hun para sa strategy. In-announce ng staff na 108 players na lamang ang natitira at ang papremyo naman ay umabot na sa 320 million pesos. Pinakain ng mga players ng kaunting pagkain kaya naman ay pumila ulit ang grupo ni Dokso. Kaya naman ay naubusan ng pagkain ng ilang mga player. Sinumbong ng babaeng player ang grupo ni Dokso na naging dahilan upang magwala ang isa pang player. Nabasag ang bote ng soft drink ni Dokso kaya naman ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili at walang awang ginulpi ang gutom na player hanggang sa kanyang pamatayan. Nagreklamo si Gi-hun sa lahat ng staff ngunit pinalampasan nila ito at in-update lang ang player count at prize pool. Dinala nila ang mga bangkay sa incinerator room at sinuot naman ni Junho ang ninakaw niyang maskara dahilan upang hindi questionin ng ibang mga workers ang kanyang mga kinikilos. Pinakita na ang modus ng doktor na si Byung-gi at ilang mga worker kung saan hina-harvest niya ang mga organ ng namatay ng mga player kapalit ng impormasyon sa susunod na laro. Dumating na ang taga-deliver ng organ na tinatawag nilang number 28. Magkasama pala dapat sila ni number 29 na mag-deliver ngunit hindi ito sumipot. Si number 29 ang pinaslan na worker ni Junho sa barko at ninakawan ng identity. Nang matapos ang trabaho ni Byung-gi ay binigay na sa kanya ang isang itlog. Sinabi ng worker na binawasan nila ang pagkain ng mga player upang magkaroon ng riot sa pagitan ng mga manlalaro. Kaya naman ay inudyok niya si Byung-gi na kumampi sa malakas na grupo. Sa loob ng CR ay binuksan niya ang itlog at sa loob dito ay nabasa niya ang susunod na laro. Pagtapos ay nakasali siya sa grupo ni Dokso kapalit ng impormasyon sa susunod na laro na kay Dokso lang niya sinabi. Naramdaman naman ni Samwo na may pinaplanong masama ang grupo ni Dokso kapag nagsimatayan na ang mga ilaw sa oras ng pagtulog. Kaya naman ay nagplano sila na mag-group up at depensahan ang kanilang mga sarili sa oras na mangyari yun. Inaya ni Gi-hun si Sebyok na sumama sa kanilang grupo kapag namatay na ang mga ilaw upang hindi siya salakay ng grupo ni Dokso ngunit tumanggi ito. Sumama si Junho sa iba pang mga worker upang maghanda sa mangyayaring riot. Hindi nagtagal ay namatay na ang mga ilaw kung saan agad na sinugod at pinaslan ni Dokso ang babaeng nagsumbong sa kanila. Pinapanood ni frontman ang lahat ng ito at binigyan pa niya ng kumikislap-kislap na ilaw ang mga player. Sunod na inatake ni Dokso si Sebyok na pinalagan naman siya. Sa huli ay muntik nang mapaslan si Sebyok pero buti na lang ay nakatakas siya mula kay Dokso. Inatake rin ng isang player si Gi-hun pero sinagip siya nila Ali at Sangwo. Pumunta si Sebyok sa grupo nila at kumampi. Bigla silang sinugod nila Dokso pero nagawa naman nilang depensahan ng kanilang mga sarili. Umakyat si Il-nam sa pinakatuktok ng kama at nagmakaawa sa mga player na itigil na ang gulo. Nang mapanood siya ni frontman ay pinabuksan na nito ang ilaw at pinapasok ang mga worker para linisin ang lugar. Habang naglalakad ay sinusubukan ni Junho na mahanap ang kanyang kuya. Maging si Gi-hun ay tinanong niya pero wala itong nasagot. Sa unang pagkakataon ay nagkapalitan na ng tunay na pangalan ng mga bida. Nang tanungin nila si Il-nam tungkol sa kanyang pangalan ay inatake ito ng pagkaulyanin at nakalimutan ng sarili niyang pagkakakilanlan. Dinamot ni Byung-gi ang sugat ni Dokso mula sa saksak ni Sebyok. Pagtapos ay nakita nila sa screen na 80 players na lamang ang natitira. Tinamaan ng matinding kabilugan si Minyo at inaya si Dokso na makipagano. Sa CR ay nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawa. Oras na naman ang pagtulog ng mga worker kaya naman ay nilista ulit ni Junho ang mga kaganapan sa lugar. Umubo ang workers sa tabing kwarto ni Junho at napagtanto niya na ito pala ay isang Morse code kung saan na-decrypt niya ang mensahe na number 29. Kinabukasan ay ginising na ang mga player at in-announce na magsisimula na ang susunod na laro. Binigyan ng oras ng staff ang mga player para bumuo ng grupo na may 10 miyembro. Inutusan ni Dokso ang kanyang tauhan na pumili lang ng mga malalakas na lalaking player. Ganon din ang inutos ni Sangwo kina Gi-hun dahil meron na silang isang babae at isang matanda na maaaring maging pabigat sa kanila.
Gamit ang Morse code ay pinasunod ni number 28 si Junho. Samantala gumawa ng eksena si Minyo matapos siyang hindi isali ni Dokso sa kanyang grupo. Kaya naman ay nangako siyang maghihiganti siya laban kay Dokso. Na-recruit naman ni Sebyok ang dalaga na si Jiyong at para sa kanilang pang-10 miyembro ay sumali sa kanila si Minyo. Pinapunta sila ng staff sa venue ng susunod na laro na walang iba kundi tug of war. Bumunot ang worker ng team na maglalaban at nabunot naman ang grupo ni Dokso. Hindi nagtagal ay naghilaan na ang dalawang team at matapos ang ilang segundo ay nagwagi na ang team nila Dokso. Pinutol ng staff ang lubid na naging dahilan upang malaglag sa kanilang pamatayan ang natalo na team. Buhay pa ang isang player na agad namang nilagay ni number 28 sa isang pabahong na kanyang nilagyan ng marka. Sunod na nabunot ang team nila Gihon kung saan nakatapat sila ng team na puro lalaki ang miyembro. Bago magsimula ang laro ay nagbigay ng strategy si Ilnam kung saan sa umpisa ay ginamit nila ang kanilang buong timbang para hindi sila mahatak ng kalaban. Nang madulas ang leader ng kabila ay tsaka lang sila humatak ng humatak. Gayunpaman ay agad na nakabawi ang kabilang team at bago pa man sila malaglag ay nagbigay ng strategy si Samwo na umabanti sila upang madapa ang mga kalaban. Ginawa nila ito at muntik nang malaglag si Gihon pero epektibo naman dahil nadapa ang mga kalaban na nagbigay sa kanila ng chance upang mahatak ang mga ito patungo sa kanilang katapusan. Nang maputol ang Yubid ay pagod na pagod sila na tila baka tatapos lang magano. Sa huling eksena ay dinala na nila number 28 ang pabahong na may marka patungo sa incinerator room. Nagsimula ang episode kina Gihon na hindi pa rin makapaniwala sa kanilang pagkapanalo. Maging sila Dokso ay nagulat nang makitang nakasurvive sila mula sa laro. Palihim na nilaglag nila number 28 ang pabahong ng player at pineke ang pagsunog dito. Pagtapos ay nilipat nila ang katawan sa sikretong kwarto at pinatawag na ang doktor na si Byung-gi upang kunin ang mga laman loob nito. Samantala nagduda naman si Samwo kung bakit parang alam nila Dokso ang susunod na laro matapos nilang tanggalin si Minyo sa kanilang grupo at pagkuha nila ng miyembro na puro lalaki. Nagsuggest si Gihon na bumuo sila ng barikada kung sakaling magkaroon ulit ng paguluhan pagpatay ng mga ilaw. Pinuntahan sila ni Dokso at binentahan ngunit tinanong lang siya ni Gihon kung mapagkakatiwalaan nga ba ang 9 na lalaki sa kanyang grupo. Kaya naman ay nagkaroon ng konting kaba si Dokso na naging dahilan upang utusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag nang ituloy ang riot mamayang gabi. Hinanap niya si Byung-gi ngunit sinabi ng kanyang tauhan na kanina pa daw ito hindi bumabalik matapos mag-CR. Nang pinatulog na ang mga worker ay palihim na dumiretso sila 28 at Junho sa sikretong kwarto kasama si Byung-gi. Sa daan ay sinabi ni 28 kay Junho na kapag umabsent ulit siya ay tatanggalin na siya sa kanilang modus. Nag-uumpisa na si Byung-gi sa kanyang trabaho nang dumating ang dalawa kung saan sinabihan sila na maghanda ng sumisid upang i-deliver ang mga organ. Samantala nagpalitan ng shift ang mga bida sa pagbabantay sa isa't isa habang si Dokso naman ay kabado pa rin at hinahanap si Byung-gi. Habang nagbabantay ay naalala ni Gihon ang nakaraan kung saan nagkaroon ng strike ang mga natanggal na trabahador sa isang kumpanya ng kotse. Kasama si Gihon sa mga natanggal at sa nangyaring strike ay namatay ang isa sa kanilang katrabaho. Kinwento niya ito kay Ilnam na matapos ang ilang minuto ay inatake na ng lagnat. Agad niyang binigyan ng first aid si Ilnam sa tulong na rin ni Sebyok. Samantala habang nag-oopera si Byung-gi ay nagkwentuhan ng mga worker patungkol sa kanilang dating biktima na tinatawag nilang zombie. Habang nag-oopera daw noon si Byung-gi ay biglang bumangon at nagwala ang biktima na ikinagulat nila. Nabanggit ng worker na isa lang ang kidney ng biktima. Naninig ang itlog ni Junho nang marinig ito dahil ang hinahanap niyang kuya ay isa lang din ang kidney. Muntik nang mawala ng kontrol si Junho pero buti na lang ay nawala ang tensyon ng pagalitan sila ni Byung-gi dahil sa ingay. Umalis na sila Junho at 28 para i-deliver ang mga organ sa paparating na barko. Dumaan ang dalawa sa isang sikretong lagusa na ayon kay 28 ay para lang sa mga VIP kung sakaling magka-leche-leche ang palaro. Tinanong ni Junho kung ano ang mga VIP pero hindi siya sinagot ni 28. Pumasok ang dalawa sa isa pang kwarto kung saan biglang tinutukan ng patalim ni 28 si Junho. Nahalata ni 28 na hindi si 29 ang kanyang kausap nang mapansin niya na iba ang pagsasalita nito. Tinatanggal niya ang maskara ni Junho at nang magawa niya ito ay nagulat si 28 na natutukan na pala siya ng baril ni Junho. Pinatanggal niya ang maskara ni 28 at ni-reveal ni Junho na kuya pala niya ang tinatawag nilang zombie na meron ng isang kidney. Gayunpaman ay sinabi ni 28 na babae ang kanilang inoperahan. Nangako ito na hindi siya nagsisinungaling dahil ginalaw pa daw nila ang biktima bago ito maopera. Sinabi rin niya na meron silang tinatagong record ng mga players na matatagpuan sa kwarto ni frontman.
Sa huli ay tinapos ni Junho si 28 at tumungo na sa kwarto kung nasaan ang mga records. Samantala, tinanong ni Byunggi ang mga naiwang worker kung ano ang susunod na laro pero sinabi lang ng mga ito na hindi pa nila alam. Inafala niya na nagsisinungaling ang mga ito kaya naman ay inatake niya ang worker at muling tinanong kung ano ang susunod na laro. Biglang nakawala ang worker pero mabilis na nag-react si Byunggi at tinapos ang kumag. Inatake siya ng isa pang worker pero nagawa niyang makatakas mula dito. Tumakbo ng tumakbo si Byunggi hanggang sa marating niya ang venue ng pangalawang laro. Nahanap siya ng worker na nagmamakaawa na kumalma siya dahil kung hindi ay pareho silang malilintikan kay frontman. Kinuha ng worker ang tiwala ni Byunggi. Nang makalapit ito sa kanyang likod ay bigla nitong tinampang saksakin si Byunggi pero buti na lang ay dumating si frontman at sinagip siya. Tinapos ni frontman ng worker at maging si Byunggi ay pinaligpit niya. Pagtapos ay natagpuan na nila ang katawan ni 28 kaya naman ay inutos ni frontman na hanapin ang kanilang suspect na si number 29. Nang makaalis ang mga ito ay binunot niya ang bala sa ulo ni 28. Samantala narating na ni Junho ang kwarto ni frontman at agad na hinalughog ang lugar para hanapin ang records room. Nag-alert ang management sa mga worker at nakumpirma nila na si 29 nga ang salarin. Pinabangon nila ang mga player habang si Ilnam naman ay hindi makabangon dahil naiina pala ito sa kanyang pantalon. Natuntunan ni Junho ang records room at natuklasan niya na 90s pa lang ay meron ng palaro. Nadiskubre rin niya na noong 2015 ay ang kuya niya ang nag-champion sa palaro. Sa huling eksena ay kinuha ni Junho ang mismong record at nakumpirma na naging player nga ang kanyang kuya ng palaro. Nagsimula ang episode kay frontman na inihanda na ang mga players para sa susunod na laro. Binigay ni Giho ng kanyang jacket para ipantakip sa wiwi ni Ilnam. Pinatuloy na sila sa venue at sa kanilang daan ay pinakita sa kanila ang bangkay nila Byunggi bilang paalala na dapat silang sumunod sa patakaran sa lahat ng oras. Nagpipicture si Junho sa mga files bilang ebidensya nang biglang may tumawag sa telepono. Agad na nagtago si Junho nang dumating si frontman para sagutin ang tawag. Sinabi nito na magsisimula na ang pang-apat na laro at nakahanda na rin ang venue para sa mga VIP. Nang makaalis si frontman ay tinangka ni Junho na tumawag ng pulis ngunit hindi ito gumana. Samantala pinaliwanag ng staff na ang susunod na laro ay dalawahan at kailangan nilang mamili ng partner. Nagmakaawa si Minyo kina Giho na kunin siya bilang partner pero wala ni isa sa kanila ang gustong mag-partner ng babae. Aayain na sana ni Gihun si Samwo ngunit inaalok na nito si Ali bilang partner para pagsamahin ang kanilang talino at lakas. Nakipag-partner naman si Sebyok kay Giyom na nangakong gagawin niya ang lahat upang manalo sila. Inaaya na si Giho ng isang player pero nang makita niya na wala ni isa ang magtatangkang makipag-partner kay Ilnam ay siya na lang ang nag-alok sa matanda. Naubos na ang oras ng pagpili ng partner. Dahil sa hindi inaasahang pagkamatay ni Byunggi ay 39 na lang ang natirang players kaya naman ay walang nakuhang partner si Minyo. Tinangka niyang kumbinsihin ang mga lalaking players pero wala talagang gustong makipag-partner sa kanya. Sa huli ay tinangay siya ng mga worker at sa kabilang kwarto ay narinig ng lahat ang kanyang nakakakilabot na mga sigaw. Pumili na ng pwesto ang mga players at sa kanilang paglalakad ay sinabi ni Ilnam na parang pamilyar sa kanya ang layout ng lugar. Binigyan sila ng tig 10 jolens at sinabi ni Ilnam kay Giho na simula ngayon ay ganbo na sila. Ayon kay Ilnam, ang ganbo ay matalik na magkaibigan na nagbibigayan ng blessings ng bawat isa. Naninig ang itlog ng mga players nang malaman na ang pinili pala nilang partner ay ang kakalabanin nila sa pang-apat na laro. Ang goal nila ay makuha ang 10 jolens ng kalaban sa loob ng 30 minuto at sila na rin daw ang bahala kung ano ang lalaruin. Sa puntong ito ay inatake na naman si Ilnam ng demensya at nilibot ang lugar. Ang napiling laro nila Samwo ay odd or even kung saan huhulaan mo kung odd or even ba ang hawak na jolens ng kalaban. Bago ka umula ay magtataya ka muna ng jolens at kapag nahulaan mo kung odd or even ba ay makukuha mo ng doble ang iyong itinaya. Nagsimula na ang kanilang laro at matapos ang ilang rounds ay 5 na lang ang natirang jolens ni Samwo. Tinangkang makabawi ni Samwo pero mali ang kanyang hula at sa puntong ito ay isang hole na lang ang natira sa kanya. Nagalit siya at pinagbintangan si Ali na nangdadaya hanggang sa kumalma siya nang matutukan siya ng worker ng baril. Humingi ng tawad si Samwo sa kanya at nagmakaawa na wag munang ituloy ang laro hanggang sa makaisip siya ng paraan upang pareho silang manalo. Dahil sa kanilang nabuong pagkakaibigan ay pinagbigyan ni Ali ang kanyang hiling. Nakumbinsi ni Samwo si Ali na maghanap ng ibang mag-partner at ayain ang mga ito sa isang 2-on-2 na laban. Paalis na si Ali para maghanap ng makakalaban nang sabihin ni Samwo na delikadong hawak-hawak lang niya ang pouch ng jolens.
Kinuha niya ang pouch ni Ali at tinago sa ilalim ng jacket habang gumagawa siya ng tali para maisabit ni Ali ang pouch sa kanyang leeg. Samantala odd or evenly na napiling laro nila Dokso at player 278. Sa unang round ay nanalo agad si 278 at nakuha ang 2 Jolens ni Dokso. Nainis si Dokso nang makita kung gaano kasaya ang kanyang kalaban. Lumipas ang ilang rounds ay 5 na lang ang natirang Jolens ni Dokso. Kaya naman ay nag-request siya sa kalaban na palitan ng laro ngunit tumanggi ito. Nag-request siya sa worker na naka-assign sa kanila at pinayagan naman siya nito. Ang napiling laro ni Dokso ay i-shoot ang Holen sa butas at kapag nagawa mo ito ay makukuha mo ang lahat ng Jolens na wala sa butas. Matapos ang ilang pag-shoot ay naipasok na rin ni Dokso ang Holen sa butas at masayang nabawi ang 6 pang mga Jolens. Lumipas ang ilang pagbato ay tig-isang Holen na lang ang natira sa 2. Shoot ni Dokso ang panghuling Holen pero hindi ito pumasok. Shoot ni 278 ang huling Holen at inakala niyang papasok ito nang aksidenteng matulak pa nito ang Holen ni Dokso papasok sa butas. Naninig ang kanyang itlog habang abot langit naman ang tuwa ni Dokso. Bago pa siya mabaril ng worker ay bigla siyang tumakbo pero sa huli ay nabaril pa rin siya ng mga worker. Na-distract si Ali sa putok ng mga baril kaya naman ay nagkaroon ng pagkakataon si Sangwoo upang i-switch ang kanilang pouch. Nagawa na rin niya ang pangsabit at agad na isinuot ito kay Ali. Inalog-alog niya ang pouch at naramdaman na kumpleto pa ang kanyang 19 na Jolens. Sa huli ay nagpatuloy na siya para maghanap ng makakalaban na team. Habang naghahanap si Ali ay na-reveal na pinagpalit nga ni Sangwoo ang mga pouch at nasa kanya na ngayon ang lahat ng mga Jolens nilang 2. Agad niyang sinabi sa worker na nakumpleto na niya ang laro. Pumalik na si Ali at nang makita niyang paalis na si Sangwoo ay tsaka lang niya na-realize na puro bato lang ang laman ng kanyang pouch. Sa huli ay tinapos na ng worker ang buhay ng kawawang si Ali. Samantala nagkaroon ng mahaba at taimtim na usapan sila Sebyuk at Jiyom. Nagkasundo ang dalawa na 1 round winner takes all ang gagawin nilang laro. Pero dahil mahaba pa ang oras ay pinagpatuloy na muna nila ang kanilang mahaba at taimtim na usapan. Nagpatuloy ang kanilang usapan patungkol sa mahaba at maitim-itim na longgadog. Sa wakas ay naglaro na ang dalawa kung saan ibabato nila ang Holen malapit sa pader at ang pinakamalapit ay ang siyang magwawagi. Unang bumato si Sebyuk at ang si Jiyom na magbabato ay nilaglag lang niya ito. Naninig ang itlog ni Sebyuk nang ma-realize na isasakripisyo ni Jiyom ang sarili niyang buhay para sa kanya. Sinabi ni Jiyom sa kanya na wala na rin naman siyang babalikan sa mundo samantalang meron pang pamilya si Sebyuk na inaasahan siya. Sa huli ay nagpaalam na si Jiyom kay Sebyuk bago siya tuluyang tapusin ng worker. Samantala pilit na pinapaalala ni Gihun sa matanda na kailangan nilang maglaro pero patuloy pa rin ito sa pag-e-explore ng lugar para hanapin di umano ang kanyang bahay. Nagreklamo si Gihun sa worker ngunit wala itong kibo. Napuno si Gihun at sinigawan ng matanda na kailangan na nilang maglaro dahil kung hindi ay pareho silang mamamatay. Nagising ng diwa ni Ilnam at pumayag ng maglaro. Odd or evenly na nilaro ng dalawa kung saan sa unang round pa lang ay 5 Jolens agad ang nawala kay Gihun. Sa sumunod na round ay muling nanalo si Ilnam at inakala naman ng worker na ubos na ang Jolens ni Gihun pero buti na lang ay may natira pa palang isa. Tinaya ni Gihun ang kanyang huling Holen pero muling pumalpak ang kanyang hula. Buti na lang ay inatake ulit ng demensya si Ilnam at nakalimutan ng sinabi ni Gihun kaya naman ay agad siyang nagsinungaling sa matanda at nabawi ang isang Holen. Nag-take advantage si Gihun sa demensya ng matanda para mabawi ang kanyang mga Jolens. Sa huling round ay nanalo si Gihun at inakala niya na ubos na ang Holen ng matanda ngunit may isa pa palang natira. Nakumpirma niya ito nang biglang nag-explore na naman ang matanda. Pinilit niya ulit maglaro si Ilnam ngunit ayaw nitong makinig. Sa kagustuhan makuha ang huling Holen ay nagmakaawa na si Gihun sa matanda. Inamin ni Ilnam na kanina pa pala niya alam na dinadaya siya ni Gihun. Nakonsensya at naiyak si Gihun sa kanyang mga ginawa pero gayon pa man ay binigay pa rin ni Ilnam sa kanya ang huling Holen. Sinabi ng matanda na sila ay ganbo. Matalik na magkaibigan, nagtutulungan at nag-share ng blessing sa isa't isa. Patuloy na umiyak si Gihun hanggang sa maubos na ang oras ng laro. Sa huling eksena ay sinabi ni Ilnam kay Gihun ang kanyang pangalan bago siya tuluyang tapusin ng worker. Nagsimula ang episode kay frontman na inutusan ng kanyang tauhan na hanapin na ang impostor ni number 29 dahil paparating na daw ang mga VIP. Nagulat ang mga players na makita na buhay pa si Nino. Ayon sa kanya ay binigyan daw siya ng management ng pass dahil wala siyang naging partner. Nagalit si Dokso dahil buhay pa ang babaeng may galit sa kanya. Habang naglalakad ay naramdaman ni frontman ang presensya ni Junho. Bago pa niya mahanap si Junho ay tumawag sa kanya ang kanyang tauhan na sinabing may natagpuan silang katawan na palutang-lutang sa dagat.
Pinuntahan niya ang lugar at natuklasan ang bangkay ng totoong number 29. Napulot rin nila ang ID ng impostor na si Junho at nanginig naman ang itlog ni frontman nang makita ito. Dumating na ang mga VIP at sinabi naman ito ni frontman sa host ang taong nagpapatakbo ng buong palaro. Sinalubong ni frontman ng mga VIP at sinabing hindi muna dadalo si host dahil meron itong malubhang sakit. Nagpatuloy na sila sa venue at ang buong kaganapang ito ay nasaksihan ni Junho. Balik sa kwarto ay patuloy na nagkakainisan ng dalawang nagano. Sila Giho naman ay malungkot dahil sa resulta ng nakaraang laro. Pati na rin si player 69 na nafa-partner ang kanyang sariling asawa sa laro. Nagwala at nagmakaawa si 69 sa kanila na bumoto ulit para itigil ang palaro pero sinabi ni Samwo na masasayang lang ang buhay ng mga namatay na players. Kinagabihan ay hindi na kinaya ni 69 ang depresyon at nakaisip ng masamang ideya. Sa venue ay nakita ng VIP na si Panther ang pagtapos ni 69 sa sarili niyang buhay. Nagalit ito dahil tinayaan pala niya si 69 ng 50 million pesos. Samantala sa pilitang kinuha ni Junho ang disguised ng waiter at nagtago ng camera upang ma-record ang buong kaganapan sa lugar. Kinabukasan ay ginising na ang mga players at dumating ang mga workers upang kunin ang bangkay ni 69. Sa puntong ito ay 16 players na lamang ang natitira. Pagtapos ay pinapunta na ang mga players sa susunod na laro habang ang mga VIP ay naka-ready na upang panoorin ito ng live. Habang nagseserve si Junho ng alak ay nakaramdam si Panther ng matinding kabilugan nang makita ang mga mababulaklak na mata ni Junho. Sa huli ay pinakita na ni frontman sa kanila ang susunod na laro. Pinatigil ang mga players sa isang kwarto at pinapili ng numero mula sa number 1 hanggang 16. Nag-play safe ang karamihan sa mga players at pinili ang mga numero sa gitna. Nag-uusap ang mga VIP at nag-place na ng panika nilang mga taya habang si Junho naman ay palihim na kinukuhanan ng lahat ng pangyayari. Binigyan ng clue ang mga natirang players at sinabing ito pala ang magiging pagkasunod-sunod nila sa susunod na laro. Muling nagagawa ng mga players at ang natira na lamang ay ang number 1 at 16. Pipiliin na sana ni Giho ng number 1 pero biglang nagmakaawa sa kanya si player 96 kaya naman ay pinagbigyan niya ito at pinili na lang ang number 16. Tumungo na sila sa mismong venue at dito ay pinaliwanag nila ang susunod na laro na tinatawag na Glass Bridge. Kailangang makapunta ng players sa kabilang side sa pagtapak sa mga salamin sa kanilang harap. Ang isa dito ay normal na salamin samantalang ang isa naman ay tempered glass. Naninig ang itlog ni 96 nang ma-realize na siya ang mauunang tumawid. Samantala muling nanghingi ng alak si Panther kay Junho at sa puntong ito ay tumigas ang kanyang talong kaya naman ay pinaupunan niya si Junho sa kanyang tabi. Binigyan sila ng 16 minutes para tumawid pero nagsayan si 96 ng 1 minuto kaya naman ay nagbanta si Dokso na itutulak siya kung hindi pa siya tatalon. Tumama ang unang talon ni 96 pero sa pangalawang pagtalon ay nalaglag na siya. Tumalo na ang susunod na player na nalaglag rin sa pangatlong salamin. Nagpanik si player 62 sa dami ba naman ng salamin na kailangan pa niyang hakbangan. Kaya naman ay nag-random jump siya sa mga ito at nalaglag rin kalaunan. Sa bilis ng pagtalon ni 62 ay hindi natandaan ng mga players ang pwesto ng mga tempered glass kaya naman ay nalaglag rin agad ang sumunod na player. Ang matandang player na kasunod ay nalaglag rin. Nakampante si Gihun dahil panghuli pa sila pero pinaalala ni Samwo na merong time limit ang laro. Natakot si player 244 at nagdasal na lang. Nagalit ang player sa likod sa pagsasayang niya ng oras at tinangka nito na may tulak siya pero ang kumagpang nalaglag. Humakbang si 244 pero agad rin siyang tinulak ng player sa likod na may matinding takot kay Dokso. Sinipat ng player ang kulay ng mga salamin at inakalang alam niya kung alin ang tempered glass. Kinailangan ng humakbang ni Gihun pero sa una pa lang ay binalot na siya ng takot at nakalimutan ng pwesto ng tempered glass. Buti na lang ay pinaalala ito ni Sebyok sa kanya. Samantala pilit na pinapatanggal ni Panther kay Junho ang kanyang maskara upang mahalikan niya ang binata. Sinabi ni Junho na mahigpit na pinagbabawal sa kanila ang pagtanggal ng maskara. Gayunpaman ay mapilit talaga si Panther kaya naman ay inaya ni Junho ang kumag na pumunta sa VIP room at pumayag naman ito. Doon ay agad na tinanggal ni Panther ang maskara ni Junho at hinawakan ang ulo niya para ipasubo ang Black Panther. Bago makalasa si Junho ng maalat ay tinutukan niya ng baril si Panther. Binantaan niya ang buhay nito unless isiwalat niya ang lahat ng nalalaman niya patungkol sa palaro. Samantala, nakita ni Dokso na malayo pa ang finish line kaya naman ay nagbatigas ito at sinabing hindi siya hahakbang hanggang sa may mag-volunteer na mauna sa kanya. 5 minuto na lang ang natitira pero ayaw pa ring umabante ni Dokso sa kabila ng pananakot ng kasunod na player na itutulak siya. Lumipas ang ilang segundo ay tinulak na ni Minyo ang player pero nasalag naman ito ni Dokso. Hinayag ni Minyo ang galit niya sa pagtraidor ni Dokso.
Gayunpaman ay nag-volunteer siya na maunang humakbang na masaya namang tinanggap ni Dokso. Pagkapunta sa pwesto ni Dokso ay biglang kumapit si Minyo sa kanya at nag-iwan ng huling insulto bago tuluyang tumalon patungo sa kanilang kamatayan. Nalaglag pa ang ilang mga kasunod na players ngunit ang turn na ni Player 17 ay sinabi nito kina Sangwoo na dati siyang tagagawa ng salamin. May skills daw siya na i-distinguish ang tempered glass sa hindi. Gamit ang kanyang skills ay nakahakbang sila palapit sa finish line. Bago mangyari yun ay pinatay ni frontman ng ilaw kaya naman ay hindi na niya ma-distinguish ang mga salamin. Napansin ni frontman na hindi pa bumabalik si Panther kaya naman ay pinacheck na niya ang VIP room. Lumipas ang ilang sandali ay ni-report sa kanya na natagpuan nila si Panther na walang malay. Umalis siya para tumulong sa paghahanap ng impostor. Ilang sandali pa ay natagpuan na ni frontman si Junho na dumadaan sa sikretong lagusan ng mga VIP. Samantala paubos na ang oras pero ayaw pa ring humakbang ni 17 kaya naman ay nilapitan na siya ni Sangwoo at tinulak patungo sa baba. Bago maubos ang oras ay matagumpay na nakatawid ang tatlong bida sa finish line. Biglang nagsisabog ang mga salamin at nasugatan ng mga bida. Kitang-kita sa mukha ni Sebyok na napuruhan siya mula sa mga salamin. Nakita ng mga worker na kulang na ang diving gear kaya naman ay na-realize ni frontman na sumisisid si Junho paalis ng lugar bitbit ang mga ebidensya laban dito. Lingid sa kaalaman ni Junho ay may GPS tracker ang diving gear. Sa huling eksena ay sinundan na nila frontman ang lokasyon ni Junho. Nagsimula ang episode sa pagbalik nila Gi-hun sa kanilang kwarto. Sa paglalakad ay iniinda pa rin ni Sebyok ang kanyang pinsalang tinamo mula sa huling laro. Kinumpronta ni Gi-hun si Sangwoo patungkol sa pagpatay niya kay 17 sa nakaraang laro. Nanatwiran si Sangwoo sa kanyang mga ginawa at nagpatuloy ang bangayan ng dalawa. Sa huli ay nagkagalitan sila. Dumating ang mga workers at sinabing may regalo sila para sa tatlong finalist. Nagdala rin sila ng bagong kasuotan para sa tatlo. Sa CR ay makikitang nasaksak pala si Sebyok ng bubog mula sa salamin ng nakaraang laro. Ginawa niya ito ng paraan upang mapigilan ang pagdurugo at nagpatuloy na sa pagbibihis. Pagtapos ay pinakain na ang tatlo ng magarbong pagkain. Masiglang kumain ng dalawa habang si Sebyok naman ay patuloy na nanghihina mula sa kanyang sugat. Samantala nakaahon na si Junho sa isang palapit na isla. Agad siyang tumakbo sa mas mataas na lugar upang makasagap ng reception. Habang tumatakbo siya ay dumating na rin sa lugar ang team ni frontman. Nakasagap na ng signal si Junho at agad na tinawagan ang kanyang chief. Nag-request ito ng backup pero sa huli ay naputol ang usapan. Kaya naman ay sinendalan niya ang lahat ng ebidensya na kanyang nakalap sa palaro. Gayunpaman ay hindi nasisend ang mga ito dahil paputol-putol ang reception. Patuloy na tumakbo si Junho habang hinahabol siya nila frontman. Sa huli ay na-corner nila si Junho na baril lamang ang naging depensa. Sinabi niya na tumawag na siya ng backup at sinend ang mga ebidensya pero kampante si frontman na hindi ito totoo dahil mahina ang reception sa lugar. Lumapit si frontman kaya naman ay binaril siya ni Junho. Gayunpaman ay nagpumilit pa rin si frontman na sumuko na si Junho. Umabot ito sa punto na tinanggal na ni frontman ang kanyang maskara. Naninig ang itlog ni Junho nang makita ang kanyang mukha dahil si frontman pala ay si Inho, ang kuya ni Junho na matagal na niyang hinahanap. Sa kabila ng lahat ay ayaw pa ring sumuko ni Junho kaya naman ay binaril siya ni Inho kahit masakit ito sa kanyang loob. Nalaglag si Junho sa dagat nang walang bakas kung buhay pa ba siya o hindi. Pagtapos kumain ng tatlo ay iniwan sa kanila ang tig-iisang kutsilyo upang protektahan ang kanilang mga sarili sa pagtulog. Alerto-malerto ang dalawa samantalang nakakatulog na si Sebyok sa labis na panghihina. Nilapitan siya ni Gi-hun at nag-usap ang dalawa. Nag-request si Gi-hun na magkampi sila upang talunin si Sangwoo at mapaghatian ng premyo. Nagpatuloy ang usapan kung saan naikwento ni Gi-hun ang patungkol sa kanyang nanay at anak. Naikwento rin ni Sebyok ang patungkol sa kanyang kapatid at nanay. Nagkapangakuan ng dalawa na aalagaan nila ang pamilya ng bawat isa kung sakaling may mamatay sa kanilang dalawa. Napansin ni Gi-hun na nakatulog na si Sangwoo kaya naman ay tinangka niya itong tapusin pero pinigilan siya ni Sebyok na sinabing mabuting tao si Gi-hun. Hindi nagtagal ay nag-collapse na si Sebyok at napansin na sa wakas ni Gi-hun ang sugat niya. Nagmadali siyang kumatok upang humingi ng tulong sa mga workers. Dumating sila ng may dalang kabaong dahil tinapos sa pala ni Sangwoo ang pawawang si Sebyok. Sa galit ay inatake niya si Sangwoo ngunit pinigilan sila ng worker. Humagulgol sa iyak si Gi-hun habang nilalagay sa kabaong si Sebyok na agad ring dinala sa incinerator room.
Sa puntong ito ay 2 na lang ang natirang players at ang premyo ay umabot na sa 2 bilyong piso. Sa huling eksena ay ginamot ni Inho ang kanyang tama habang kinakain ng konsensya dahil sa pagbaril niya sa sarili niyang kapatid. Nagsimula ang episode sa isang coin toss kung saan pinapili si Gi-hun kung gusto ba niya maging offense o defense. Pinili niya ang opensa at tumuloy na sa venue ng huling laro. Sinabi sa 2 na ang lalaroin nila ay Squid Game. Ito ay ang paboritong laro nila Gi-hun at Samwon noong sila ay bata pa. Kailangan ng offense na pasukin ang katawan ng squid at matapakan ang ulo nito upang manalo. Ang defense naman ay kailangang pigilan ng offense na marating ito. Sinabi ni Ingo sa mga VIP na ang Squid Game ay ang pinakamapisikal na larong pambata. Sinabi ng worker na pwede silang gumamit ng kahit anong karahasan. Palihim na pumulot ng buhangin si Gi-hun at binato ito kay Samwo kaya naman ay napasok na niya ang katawan ng squid. Sinabi ni Samwo na pinatay niya si Sebyok dahil alam niyang boboto ang 2 upang ipatigil na ang laro. Bumunot ang 2 ng kutsilyo at nagpatuloy na ang laro. Nagkaroon ng matinding laban ng 2 kung saan nagawa ni Samwo na masaksak si Gi-hun. Tinanta ni Samwo na tapusin si Gi-hun ngunit kinagat nito ang kanyang paa. Nakabawi si Gi-hun at walang sawang ginulpi si Samwo bilang ganti sa kanyang mga kasalanan. Tatapusin na sana niya si Samwo pero hindi niya ito ginawa. Naghanda na ang worker na barilin si Samwo sa oras na matapakan ni Gi-hun ang ulo ng squid. Dahil ayaw niya mamatay si Samwo ay bumalik si Gi-hun at nag-request na bumoto sila upang ipatigil na ang laro. Hindi makapaniwala ang mga VIP na handang isakripisyo ni Gi-hun ang sandamakmak na pera para sa buhay ni Samwo. Gayunpaman ay gusto ni Samwo na maiuwi nila ang pera kaya naman ay tinapos na lang niya ang kanyang sarili para kay Gi-hun. Bago siya mamatay ay nakiusap siya kay Gi-hun na tulungan ng kanyang ina. Dahil dito ay napahagulgol sa iyak si Gi-hun sa kabila ng kanyang pagkapanalo sa laro. Sa sasakyan ay pinaliwanag ni Inho na ang laro ay may hahalin tulad sa horse race kung saan ang mga players ay ang mga kabayo na tinatayaan ng mga VIP para sa katuwaan at pera. Nagalit si Gi-hun kay Inho nang biglang lumabas na ang usok na nagpatulog sa kanya. Iniwan si Gi-hun sa isang kalsada kung saan binigay sa kanya ang isang credit card. Gamit ang kanyang player number bilang PIN code ay nabuksan niya ang account at nakumpirma na nakuha na nga niya ang 2 bilyong piso. Sa kabila nito ay nadidepress at nagigilty pa rin siya sa lahat ng nangyari. Malungkot na naglalakad si Gi-hun pauwi nang salubungin siya ng nanay ni Samwo at binigyan ng isda para sa kanyang nanay. Pag-uwi niya sa bahay ay hindi na niya naabot ang buhay ang kanyang ina na pumanaw na dahil sa diabetes. Lumipas ang 1 taon ay nilamon na ng depresyon si Gi-hun. Pumunta siya sa bangko kung saan nagsuggest ang bank manager na ilipat siya sa VIP account upang tumubo ng interes ang kanyang pera. Gayunpaman ay never ginalaw ni Gi-hun ang kanyang napanalunan at sa halip ay nanlimos pa siya ng 400 pesos sa manager. Habang naglalasing ay nagbenta sa kanya ang isang matanda ng bulaklak. Bumili siya at nang makuha ang bulaklak ay napansin niya ang envelope na nakasabit dito. Naglalaman ito ng business card ng palaro at mensahe na pinapatawag daw siya ng kanyang ganbo. Pinuntahan niya ang building na nakasulat sa card at nagulat nang makitang buhay pa si Ilnam. Inamin ni Ilnam na siya ang pasimuno ng palaro na tinatawag na host. Nagalit si Gi-hun at nanhingi ng explanation kay Ilnam. Imbis magbigay ng kasagutan ay nakipagpustahan pa ang matanda kung may tutulong ba sa lasing sa labas na nakatulog sa kalagitnaan ng snow. Kapag may tumulong daw bago sumapit ang hating gabi ay ibibigay ni Ilnam ang kasagutan sa lahat ng mga tanong ni Gi-hun. Gayunpaman habang naghihintay ay sumasagot na si Ilnam sa ilang mga katanungan ni Gi-hun. Sinabi niya na totoong Ilnam ang pangalan niya at totoong may tumor siya sa utak. Ang layout sa palaro ay binase sa eskinita na kinalakihan niya. Samantala may lalaki na nag-check sa lasing ngunit iniwan din niya ito kalaunan. Nagpatuloy ang kwento ni Ilnam kung saan sinabi niya na yumaman daw siya dahil sa pagpapautang. Sa sobrang yaman niya ay naging boring na ang kanyang buhay. Upang mapawi ang pagkabagot at makaranas ng saya ay nag-meeting siya kasama ng kanyang mga kliyente at dito nila binuo ang konsepto ng palaro. Sinabi niya na sumali siya sa palaro para maibalik ang saya ng kanyang pagkabata. Tinanong niya si Gi-hun kung naniniwala pa ba siya sa kabutihan ng tao sa kabila ng mga naranasan niya sa palaro. Bago sumapit ang hating gabi ay biglang bumalik ang lalaki kasama ang mga pulis upang tulungan ang lasing. Ngunit sa puntong ito ay binawian na ng buhay si Ilnam pero sigurado si Gi-hun na nasaksihan ng matanda ang kabutihang ito. Ginanahang mabuhay si Gi-hun sa pangyayaring ito at nilisa na ang lugar. Pumunta si Inho sa lugar at pinahiwatig nito na siya na ang magti-takeover sa palaro.
Kinabukasan ay pumunta si Gi-hun sa salon at nagpakulay ng buhok. Pagtapos ay pinuntahan niya ang kapatid ni Sebyok. Sinabi ni Gi-hun na kaibigan niya ang ate ng bata. Kinagabihan ay pinaampon niya ang bata sa nanay ni Sang-woo. Sa kanyang pag-alis ay nag-iwan si Gi-hun ng limpak-limpak na salapi para sa dalawa. Isang araw habang papunta si Gi-hun sa airport ay nakita niya muli ang salesman sa train station na tila ba nagre-recruit ulit ito ng mga players para sa susunod na palaro. Hinabol niya ang salesman pero nakatakas ito. Sa halip ay kinuha niya ang business card mula sa lalaki at binalaan ito patungkol sa palaro. Sa airport ay nagdadalawang isip si Gi-hun kung tutuloy pa ba siya sa US para sa kanyang anak. Bago sumakay ng eroplano ay tinawagan niya ang palaro na sinagot naman ni In-ho. Sa kabila ng mga babala ni In-ho ay nangako pa rin si Gi-hun na maghihiganti siya laban sa lahat ng nagpapatakbo ng palaro. Sa huling eksena ay umatras siya upang simulan ang kanyang plano laban sa kanila. Abangan ng Season 2 sa December 26.